Muli mga kapatid, isang mapayapa at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon. Ang mabuting balita po ay ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 20, talata 1 hanggang ika-16. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang patayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo, magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya ng mag-15 ng hapon. Siya lumabas uli at nakakita ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na mga manggagawa at sila'y upahan." Nagsimula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-15 ng hapon ay tumanggap ng tagi-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inaakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang araw lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa napakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at umalis ka na. Maano bang ibig kong upahan ang nahuli ng tulad na upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Muli mga kapatid, ito po mabuting kaligtasan na nagbubuhat sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa panahon pong ito, ang halos po ang lahat ay gumagawa at nakaugalian pong sabihin natin o ng karamihan na bilang manggagawa na tayo po'y nasa ubasan ni Yahweh at tayo po'y manggagawa. Huwag na po, kagaya po na nakaugalian nating sabihin, huwag na po tayong magpakalayo-layo pa. May mga tinawag po at o nagsimulang gumawa sa paglilingkod o sa Panginoon Diyos sa panahon pong ito. Ano po? At mayroon naman po yung mga huli na nung tinawag sila. Ngayon, ihalin tulad po natin ang ating mga sarili doon sa mga manggagawa na tinawag. At ilarawan din po natin ang ating mga sarili sa bawat manggagawa. Yung tinawag po ng ika-9, yung tinawag po ng alas 12, yung tinawag po ng alas 3, at yung 5 ng hapon. Ilarawan po natin ang ating mga sarili ron. Ano po? Maaring sabihin po natin sa ating mga sarili sa panahon po ngayon, matagal na akong gumagawa para sa Panginoon Diyos. Matagal na ako naglilingkod sa simbahan. Matagal na akong abalang-abala sa gawain, sa pagbibigay parangal sa Panginoon Diyos, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pakikiisa, sa samahang maka-Diyos na aking kinaaniban. Maaari po nating sabihin yon at ikatwiran, hindi po ba? Subalit, ang malaking katanungan po ron sa atin, sa pagsasalarawan po natin, sa mga nabanggit pong mga manggagawa, doon po sa mga nauna,
Ihalin tulad po muna natin ang ating mga sarili. Huwag na purong sa bandang huli at mamaya na po natin ihahalin tulad. Lahat po tayo ay nakakaranas na magtrabaho. At lahat po tayo ay tumatanggap ng kaukulang upa. Ano po? Na kung alin yung ating napagkasunduan na tinatanggap natin kadalasan sa katapusan ng buwan. Hindi po ba? Subalit sa Ebanghelyong ito, ang mensahe po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay nga po nang tinawag niya yung mga manggagawa mula sa umaga, tanghali, hapon at yung bilang panghuli ay tinitignan niya po kung papaano gumawa ang bawat isa. Tinitignan niya rin po tayo, ang bawat isa sa atin, kung paano po tayo gumawa. Yung po bang paggawa natin ay taos-puso at tunay nga ba na wagas ang ating ginagawang paglilingkod sa ating pong may kapal. Hindi po natin maililingid, mga mahal kong kapatid, ang ating paggawa sa Panginoon Diyos. Kagaya nga po nung huli tayo magkasalo-salo na alam niya rin po na kung yung bang paggawa natin ay pakitang tao lamang o tunay nga po ba na tunay na nagnanais tayo makapaglingkod sa Kanya at makapaglingkod ng buong katapatan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, lalong-lalo na po doon sa bandang huli, na pananalita ni Jesucristo, ano po? Na may nauuna na mahuhuli at may mahuhuli na mauuna. Huwag na po natin pagtakahan, mga mahal kong kapatid. Dahil ang Panginoon Diyos po, kagaya po nung huli natin pinagsalusaluhan, ay hindi po natin mapaglalalangan. Gumagawa tayo, nakikita niya tayo, gaano man kadilim ang gabi, hindi tayo pwede magtago, nakikita niya po ang laman ng ating puso at isipan. Kung yung po bang paggawa natin ay tunay nga po ba na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa Ebanghelyong to, huwag na po tayo magpapakalayo-layo pa. Ano po? Sa ating pong lahat ito at ang mensahe ni Jesucristo ay tunay nga po na sa ating lahat bilang manggagawa po, ipakita po natin na taos sa ating puso ang paggawa natin. At huwag po tayo magtataka kung meron po mga huling tinawag na nauna po tayo, tapos pagdating po sa araw ng paghuhukom o sa pagbibigay ng gantimpala sa atin, pagharap natin sa takdang panahon sa Panginoon Diyos, huwag po tayo magtaka kung bakit ganun. At wala po tayong karapatang magreklamo sapagkat alam po ng Diyos, alam po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, nakaugalian na po nating sabihin sa ating pagsasalo-salo at hindi na po tayo nagpapakahaba-haba pa ng pagpapaliwanag dahil ang patnubay po ni Jesucristo ay sumasa atin upang maipabatid niya sa atin ang tunay na mensahe. Sa Ebanghelyo pong ito, hindi na po tayo gumagamit pa ng napakaraming kabanata, kapitulo, bersikulo, na pinagduduktong-duktong pa po natin kagaya po nakaugalian natin. Bagkus, tuwiran na po ang pananalita ng ating Panginoon Diyos sa atin sa Ebanghelyong ito. Muli, bilang pangwakas, suriin po natin muli ang ating mga sarili. Huwag po nating sabihin na nauna tayong gumawa, ikukumpara po doon sa iba. Bagkus, ang tinitignan po sa atin ay yung buong katapatan at taos-puso nating paggawa at pagbibigay parangal sa ating pong may kapal. Yun po ang tinitignan niya. At hindi po pinagbabasihan yung mga nahuling tinawag. At ibabase po natin sarili na tayo'y nauna sa kanila. Hindi po yun ang pagbabasihan ng ating Panginoon Diyos, kundi yung paggawa po natin ng walang halong pagpapaimbabaw, mga kapatid. Kaya muli, si Brother Joseph po ay taos-puso nagpapasalamat sa ating po mga kapal kay Jesucristo at sa patnubay na patuloy niya pinagkakaloob sa atin upang maunawa natin ang lubusan ang mensahe na ipinababatid niya sa ating lahat. Kaya mga kapatid, saan man po kayo naroon, samo at dalangin ni Brother Joseph, sumainyo ang patnubay at pagpapala ng ating pong may kapal. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Jesucristo, at sa kanyang banal na Espiritu na sumasa atin hanggang sa wakas ng panahon. Amen.